Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,621-33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos makalusot si Alvin at maging isang level 7 Supreme Powerhouse, ang kanyang dalawang anak, sina Tristan at Vilma, ay naglilibot sa mundo nang muli siyang makasama ang kanyang mga magulang at asawa. Kalaunan, nang sila ay makabalik, sinundan nila siya sa banal na lupain ng mga alay. Sila rin ang unang nagsabi sa kanya na gusto nilang lumabas. Sa katunayan, dahil sa impluwensya ng kanyang mga anak kaya naman ginusto rin ng kanyang mga asawa na maglakbay sa buong mundo. Ayaw nilang madaig ng nakababatang henerasyon. Kaya naman naging malungkot na tao siya. Mabuti na lang at lahat sila ay nasa kanyang maliit na mundo kaya maaari niya silang makilala anumang oras. Pare, humingi po ba ng tulong si Vilma sa inyo? Hindi inaasahan ng doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon na maririnig ito sa sandaling makilala niya si Tristan. Nakikipagkompetensya ba ang batang ito sa kapatid niya? Hindi, sagot ni Alvin. Wala siyang pakialam kung ito ay magpaparamdam sa kanyang anak na talunan. Nabalitaan niya na noong wala ito noon, ang kanyang anak ay napaka-impatient at ilang beses na itong muntik nang mamatay. Sinabi sa kanya ni Megan, ina ni Tristan, na ang dahilan ng pagiging padalos-dalos ng kanilang anak ay dahil sa pakiramdam niya na hindi siya kasing lakas ng kanyang kapatid. Dahil sa gabay ni Berting, si Vilma ay nagkaroon ng napakalalim na pag-unawa sa batas ng panahon. Ang kanyang paglilinang ay hindi nakahihigit kay Tristan, ngunit ang kanyang pag-unawa sa batas ay talagang mas mahusay kaysa kay Tristan. Sa kasalukuyan, si Tristan ay nasa hustong gulang na. Siya ay matangkad at gwapo, at ang kanyang mga mata ay katulad ng kay Alvin. Kung tungkol naman sa kanyang iba pang mga katangian, kahawig niya ang kanyang ina, si Megan. Hindi niya ginawa. Hindi maitago ni Tristan ang kanyang pagkadismaya nang marinig ang sagot ng kanyang ama. Sa oras na ito, ang mga taong nakapalibot kay Tristan at nagbabalak na patayin siya ay nagulat sa biglaang paglitaw ng isang binata na nakasuot ng lila. Mukha silang takot na takot, hindi maisip kung paano siya tila lumitaw ng biglaan. Nangangahulugan ito na mas malakas siya kaysa sa kanila. Sino ka? Hindi mo ba narinig kung paano niya ako kinausap? Casual na sagot ni Alvin habang sumusulyap sa mga tao sa paligid. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahilan para mayanig ang kawalan. Nabigla ang iilang tao. Kasunod nito, nanginig ang kanilang mga katawan bago sila mabilis na tumanda. Ang mga lalaking nasa katanghaliang gulang ay mabilis na naging matatanda habang ang mga matatanda ay naging mga bangkay. Sa huli, silang lahat ay naging alabok. Sa batas ng panahon, ang mga taong ito ay mabilis na naging alabok. Ang tinatawag na buhay na walang hanggan ay walang iba kundi isang biro lamang sa harap ng batas ng panahon. Gayunpaman, masasabing ang batas ng panahon ay tila lalong nangingibabaw sa pagkakataong ito dahil ang iilang tao ay mas mahina kaysa sa kanya. Kung sila man ay ang pinakamahinang kataas-taasang kapangyarihan, hindi ito magagawa ni Alvin ng ganoon kadali. Ang batas ng panahon. Lalong nalungkot ang ekspresyon ni Tristan nang makita niya ang batas ng oras ni Alvin. Alam niyang ang pinakamalakas na batas ng kanyang ama ay ang batas ng kalawakan. Hindi niya maiwasang mapaisip kung sadyang ginamit ng kanyang ama ang batas ng oras para ipaalala sa kanya na hindi niya maaabutan ang kanyang kapatid. Tutal, ang pinakamalakas na batas ng kanyang kapatid ay ang batas ng oras. Walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ng kanyang anak. Kung hindi, malamang ay sinipa na niya ang kanyang anak. Tutal, ito ang kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon. Bukod sa batas ng panahon, ano pa bang batas ang magagamit ng kanyang doppelganger? Bagamat hindi alam ni Alvin ang kasalukuyang iniisip ni Tristan, alam niyang mahilig ikumpara ng anak niya ang sarili niya sa anak niya kaya sinabi niya, alam kong matigas ang ulo mo, at mahilig kang ikumpara ang sarili mo sa kapatid mo. Gayunpaman, hindi ka dapat maging ganoon kaliit ang pananaw. Kung gusto mong magkumpara, dapat mong ikumpara ang sarili mo sa akin. Ano ang saysay ng pagkumpara mo sa sarili mo sa kapatid mo? Bukod dito, ang malalim na pag-unawa ng kapatid mo sa batas ng panahon ay dahil sa kanyang hindi inaasahang pagtatagpo. Dahil binigyan na kita ng Supreme Powerhouse Divinity, ang pag-unawa mo sa batas ay aabutan din ng sa kanya sa kalaunan.
Ang agwat sa pagitan ninyong dalawa ay tiyak na liliit ng liliit. Hindi mo kailangang magmadali sa paglilinang. Dahan-dahan at matatag na manalo sa karera. Normal lang ang ekspresyon ni Tristan nang marinig niya ang unang kalahati ng mga salita ni Alvin, ngunit nang marinig niya ang ikalawang kalahati ng kalahati ni Alvin, naging kakaiba ang ekspresyon niya. Matapos niyang matagpuan ang kanyang anak na babae, mabilis niya itong pinuntahan at natuklasan na ito ay nagsasaka sa isang bahay tuluyan sa isang lungsod. Mapayapa ang paligid, at walang panganib. Nang makita ito, tumango siya sa kasiyahan. Kahit papaano ay makakasiguro siya sa kanyang anak. Si Alvin, nakabilang sa pangkat ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy kasama ang kanyang mga nakatatanda, ay natural na alam ang nangyari mula sa kanyang kaparehong batas ng panahon. Ito ang unang beses na nakilala niya ang kanyang pinakamatandang ate, si Melissa. Dati, hindi niya ito nakita noong bumisita siya sa pangkat ng Inner Palace. Kakabalik lang nito, pero mabilis din itong umalis matapos isama ang dalawa niyang nakatatandang kapatid sa outer boundary. Matapos makilala si Melissa, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa pagkamangha sa kung gaano ito kapambihira. Ang talento nito ay hindi naman nakahihigit sa mga lalaki. Kasama ang kanyang mga hindi inaasahang karanasan, napakarami na niyang nagawa sa murang edad. Sa mga pinakadakilang makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, si Mubay ang pinakabatang na pintong magiging pinakadakilang makapangyarihang nilalang sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Gayunpaman, nang makalusot si Melissa, sinira rin niya ang kanyang record. Sa sandaling ito, nagtanong si Melissa, sabihin mo sa akin, nakababatang kapatid. Sa tingin mo ba ay tama ang desisyon ko na pumasok muna sa kaharian ng mga kataas-taasang kapangyarihan bago harapin ang fatal heavenly tribulation? Sumagot si Alvin ng nakangiti, pinakamatandang ate, ang fatal heavenly tribulation para sa mga advanced supreme gods ay hindi rin ganoon kasimple. Kung hindi makatuwiran na walang anumang advanced supreme god sa myriad world at outer boundary na nakaligtas sa fatal heavenly tribulation pagkatapos ng historical gap hanggang kamakailan lamang. Alam din ni Alvin na ang malaking bahagi ng kanyang tagumpay sa pagdaig sa fatal heavenly tribulation ay dahil sa mga alaala ng Void Elder. 4,622. Kung wala ang mga alaala ng Void Elder, pakiramdam ni Alvin ay wala pang 30% ang tsansa niyang makaligtas sa fatal heavenly tribulation kahit na isa lamang siyang advanced supreme god. Natatakot akong magiging napakahirap pa rin kahit na may mga anting-anting, sabi ni Melissa nang may ngiti, bagamat matagumpay na nalampasan ni Homer ng Sun Bright World ang fatal heavenly tribulation, matapos mapatay si Arthur ng Transcendence Word sa pamamagitan ng fatal heavenly tribulation, maraming World Supreme Powerhouse ang mas nag-aalangan na harapin ang fatal heavenly tribulation. Bukod dito, sino ang nakakaalam kung mayroon sa kanila ang namatay pagkatapos harapin ang fatal heavenly tribulation? Itong dalawang dahilan kung bakit walang bagong level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ni Homer. Bagamat si Melissa ay naging isang napipintong World Supreme Powerhouse, siya ay lubos na may kaalaman. Bukod dito, pamilyar din siya sa isang saint sa outer boundary. Mabuti ang pakikitungo sa kanya ng saint noon dahil isa siyang walang kapantay na top advanced Supreme God. Nabalitaan kong natagalan bago gumaling si Homer mula sa kanyang mga pinsala mula sa fatal heavenly tribulation kahit na matapos siyang maging isang level 7 Supreme Powerhouse. Matagal bago siya tuluyang nakabalik sa Science One Saint Sect, patuloy na sinabi ni Melissa nang nakakunot ang noo. Nakamit niya ang kanyang tagumpay matapos matagumpay na malampasan ni Homer ang fatal heavenly tribulation. Bago iyon, nagtagumpay din si Henry mula sa outer boundary. Dahil sa mga kadahilanang ito, nakaramdam siya ng pag-asa sa kanyang mga pagkakataon. Hindi inaasahan, hindi nagtagal matapos siyang maging isang napipintong World Supreme Powerhouse, nabalitaan niya na ang Arthur ng Transcendence World, na hindi mas mahina kaysa kay Homer, ay napatay ng fatal heavenly tribulation. Hindi lang iyon, kundi pagkatapos noon, wala nang mga teksto sa langit na nag-aanunsyo ng mga tagumpay at tagumpay ng mga saint at World Supreme Powerhouse. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, medyo nawalan siya ng gana. Tungkol naman sa santo mula sa outer boundary na nakalusot bago si Homer, narinig ko na ginantimpalaan siya ng karagdagang heaven protection talisman.
Dahil sa apat na Heaven Protection Talisman, nagawa niyang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation ng may kaunting pinsala at mabilis na gumaling. Umiling si Alvin at nakangiting sinabi, "Nakatatandang ate, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Tulad ng sinabi ko kanina, pagkatapos mong makuha ang Heaven Protection Talisman mula sa Heaven Traversing Pagoda, kailangan mo lang siguraduhing handa ka bago harapin ang Fatal Heavenly Tribulation." Maraming tao ang nagmadaling harapin ang Fatal Heavenly Tribulation dahil mabilis na papalapit ang kanilang minsan sa 10,000 taong Heavenly Tribulation, at natatakot silang hindi nila ito mabubuhay. Gayunpaman, napakabata mo pa kaya hindi mo kailangang magmadali. Sina Homer at Arthur ay tunay ngang napakalakas na World Supreme Powerhouses sa Myriad Worlds, ngunit sila ba ang pinakamalakas? Si Homer ay itinuturing na medyo bata sa mga World Supreme Powerhouses, ngunit noong kasing edad mo siya, kasing lakas mo ba siya? Pagkatapos makuha ang Heaven Protection Talisman, unawain ang Devouring daw hanggang sa ika-7 yugto. Kasabay nito, unawain ang ilang mga batas hanggang sa perpektong anyo. Kung maaari, mas mainam kung mauunawaan mo ang pangalawang batas hanggang sa pinakamataas na yugto. Dahil dyan at sa Heaven Protection Talisman, sa palagay ko ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkabigong malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Sa totoo lang, para sa isang taong may talento na tulad mo, sa palagay ko ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Fatal Heavenly Tribulation gamit ang Heaven Protection. Anting-anting lang. Napagpasyahan ito ni Alvin matapos niyang makausap si Shane, na inilipat ang kanyang angkan sa mundo ng pagsuway sa Diyos mula sa mundo ng transcendensya. Malalim ang pagkakaintindi ni Shane sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo ng Myriad Worlds. Ayon kay Shane, bago ang tagumpay niya at ng kanyang Panginoon, si Homer ay itinuturing na bata sa mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo sa Myriad Worlds. Naunawaan niya ang kanyang mga batas upang mapalakas ang kanyang lakas, na higaitan ang maraming pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Dahil sa kanyang murang edad, hindi rin niya kailangang mag-alala tungkol sa minsan sa 10,000 taong kapighatsang langit. Kung hindi nagmadali si Homer na harapin ang Fatal Heavenly Tribulation at naghintay pa ng 10,000 o 20,000 taon para mapalakas ang kanyang lakas, mas madali sana para sa kanya na malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Kung tungkol naman kay Arthur, hindi pa siya masyadong matanda. Sa edad niya, ang minsan sa 10,000 taong kapigatian sa langit ay hindi pa banta sa kanya. Malamang naapektuhan siya ng tagumpay ni Homer at nagmadaling harapin ang malalang kapigatian sa langit, na sa kasamaang palad ay nagresulta sa kanyang kamatayan. Marahil, nakaligtas sana siya kung hindi siya ganoon kainip. Samantala, nagliwanag ang mga mata ni Melissa matapos marinig ang mga nakapagpapatibay na salita ni Alvin. Parang bumalik na naman ang kanyang kumpiyansa. Sa katunayan, bata pa siya noon. Hindi pa niya nahaharap ang unang minsan sa 10,000 taong kapighatsang langit na kailangang harapin ng mga Supreme Powerhouse, ngunit isa na siyang nalalapit na World Supreme Powerhouse. Hanggat patuloy niyang itinataas ang kanyang Devouring daw at mga batas, malapit na siyang maging isang World Supreme Powerhouse. Sa oras na ito, tila may napansin si Alvin, at tumangala siya sa langit. Ang dating maaliwalas na kalangitan sa kaharian kung saan matatagpuan ang pangkat ng Inner Palace ay biglang nagdilim kasabay ng pagkislap ng kidlat. Pamilyar na si Alvin sa penomenong ito. Tumawa siya at sinabing, "Pinag-uusapan lang natin ito. Hindi ko inaasahan na may magtatagumpay sa Fatal Heavenly Tribulation sa panahong ito." Matapos maging isang Level 7 Supreme Powerhouse, ang 5 pandaman ni Alvin ay lalong tumindi, na higit pa sa mga World Supreme Powerhouse. Dahil dito, siya ang unang nakapansin sa kababalaghan bago pa man ito lumitaw. Ang penomenong ito ay katulad ng mga penomenong lumitaw ng matagumpay na malampasan nina Henry at Homer ang Fatal Heavenly Tribulation. Walang duda na ang makalangit na teksto ay magpapahayag ng tagumpay ng isang tao sa muling pagtagumpayan ng Fatal Heavenly Tribulation. Sino kaya iyon? Tanong ni Alvin habang mausisan niyang tinitingnan ang langit. May naghihintay na ekspresyon sa kanyang mukha habang bumubulong siya sa kanyang sarili, iniisip ko kung sino ang ika-5 taong nakaligtas sa Fatal Heavenly Tribulation. Isa ba itong saint mula sa Outer Boundary o isang World Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds? Nang umalangaw-ngaw sa ere ang nakabibinging dagandong ng kulog, lahat ay tumangala sa langit sa gulat.
Parami ng parami ang mga taong nakahula kung ano ang susunod na mangyayari. Ito. Lalabas ba ang makalangit na teksto? Mayroon bang nakaligtas sa malalang kapigatian sa langit? Sino iyon? Kasabay nito, maraming mga saint at World Supreme Powerhouse, na nakakuha ng Heaven Protection Talisman mula sa Heaven Traversing Pagoda ngunit hindi pa nang ahas na harapin ang Fatal Heavenly Tribulation, ay nagpakita ng pag-asa sa kanilang mga mukha. Matamang pinagmasdan nila ng may matinding atensyon habang nalalayo ang maitim na ulap at lumitaw sa kalangitan ang gininto ang teksto mula sa langit. 4,623 Binabati kita Agustin Lee, ang Level 6 Supreme Powerhouse mula sa Primordial World. Ngayong nalampasan na niya ang Fatal Heavenly Tribulation, handa na siyang maging ikalimang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap na malampasan ng mga Saint at World Supreme Powerhouse. Gaya ng inaasahan, may isang taong matagumpay na nakalampas sa Fatal Heavenly Tribulation. Sa pagkakataong ito, ang taong iyon ay isa ring World Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds. Dahil sa natuklasang ito, maraming katutubo ng outer boundary ang hindi nasiyahan at nalungkot. Tutal, ang outer boundary ay mayroon lamang isang level 7 Supreme Powerhouse. Bakit ba lagi na lang itong isang World Supreme Powerhouse mula sa Myriad Worlds, hindi isang saint mula sa ating outer boundary? Anong nangyayari? Ganoon ba kalakas ang mga pinakamakapangyarihan sa mundo? 5 tao na ang nakapagtagumpay sa Fatal Heavenly Tribulation at naging Level 7 Supreme Powerhouses, ngunit 4 sa kanila ay mula sa Myriad Worlds. Mas pinapaboren ba ng langit ang Myriad Worlds kaysa sa outer boundary? Halos lahat ay nag-isip na tiyak na ang ikalimang taong makakalampas sa Fatal Heavenly Tribulation ay magiging isang Level 7 Supreme Powerhouse, at napatunayang tama sila nang muling lumitaw ang makalangit na teksto. Binabati kita Agustin mula sa Primordial World sa matagumpay na pagiging ikalimang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng agwat sa kasaysayan, na nalampasan ng mga Saint at World Supreme Powerhouse. Hindi naman ito isang pangyayaring hindi pa naganap noon na maging Level 7 Supreme Powerhouses matapos nilang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Parehong sina Henry mula sa Outer Boundary at Homer mula sa Sunbright World ay mabilis na naging Level 7 Supreme Powerhouses matapos nilang malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Ito ay dahil sila ay Level 6 Supreme Powerhouses na nangharapin ang Fatal Heavenly Tribulation. Hindi tulad nina Homer at Henry, sina Alvin at Berting mula sa God-defying world ay hindi agad naging Level 7 Supreme Powerhouses matapos malampasan ang Fatal Heavenly Tribulation. Mas maikli ang oras na ginugol ni Berting para makalusot habang mas matagal naman ang oras na ginugol ni Alvin. Hindi na kailangang sabihin, alam ng lahat ng nasa itaas ng kaharian ng mga Advanced Supreme Gods ang dahilan ng pagkaantala. Sa kaharian kung saan matatagpuan ang paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Si Alvin, na kasama ang kanyang mga nakatatanda, ay nagtaas ng kilay. Agustin Lee. Narinig na ni Alvin ang tungkol kay Agustin. Si Agustin ay isa sa mga nangungunang makapangyarihang nilalang sa mundo sa tatlong mataas na mundo na kapantay nina Homer at Arthur. Hindi lang iyon, mas bata rin siya kay Homer at ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon. Naalala ni Alvin ang narinig niya mula kay Mubay na bago pa man mapatay si Arthur sa pamamagitan ng Fatal Heavenly Tribulation, nakuha na ni Agustin ang Heaven Protection Talisman. Gayunpaman, hindi niya agad naharap ang Fatal Heavenly Tribulation. Batay sa kanyang tagumpay, tila matalino siyang maghintay hanggang ngayon para harapin ang Fatal Heavenly Tribulation. Si Agustin na ito mula sa Primordial World ay tiyak na handang-handa, sabi ni Melissa, ang panganay na nakatatandang kapatid ni Alvin. Nabawasan ang kanyang kumpiyansa matapos mamatay si Arthur, ngunit mas lalo itong napalakas ng mga salita ni Alvin. Dahil sa tagumpay ni Agustin, mas tumaas ang kanyang kumpiyansa kaysa dati. Kung tutuusin, sina Homer at Agustin ay walang kapantay sa kanya noong kasing edad niya sila. Kung kaya nilang magtagumpay, walang dahilan para hindi niya magawa. Hindi nakakagulat, ang Myriad Worlds, kasama na ang Primordial World, ay nagkagulo. Ang pagkamatay ni Arthur ay naging dahilan upang pigilan ang kanilang mga sarili ng maraming World Supreme Powerhouses at Saints. Hindi na sila nang ahas na sumugod upang harapin ang Fatal Heavenly Tribulation kahit na nakuha na nila ang Heaven Protection Talisman.
Matagumpay na nalampasan ni Agustin ang malalang kapigatian sa langit. Mukhang aksidente lang ang pagkamatay ni Arthur. Iniisip ko kung babalik pa kaya si Agustin sa sekta niya pagkatapos ng kanyang tagumpay. Kung babalik siya, ibig sabihin ay hindi naman malala ang kanyang mga pinsala. Hindi naman ito kasing lala ng mga pinsala ni Homer noon. Mabilis na binisita ng mga powerhouse mula sa mga pangunahing puwersa sa tatlong mataas na mundo ang Adagon Tribe, isa sa mga nangungunang puwersa sa Primordial World. Ito rin ang puwersang kinabibilangan ni Agustin, at dati siyang nag-iisang World Supreme Powerhouse sa tribo. Matapos ang tagumpay ni Homer, nagtago si Agustin, nag-aalalang baka patayin siya ni Homer. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga powerhouse na bumisita sa Adagon Tribe ay halos mga napipintong World Supreme Powerhouse. Karamihan sa mga World Supreme Powerhouse ay nagtatago pa rin mula kay Homer. Bumalik na si Lord Agustin Lee. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanilang pagdating, nalaman din nila na bumalik na si Agustin sa tribo ng Adagon. Bagamat hindi sumipot si Agustin, lumabas ang mga miyembro ng tribo upang salubungin sila. Maaari ba tayong humiling ng isang pakikipagkita kay Ginoong Agustin? Ang aking nakababatang tiyuhin ay naghahanda na harapin ang fatal heavenly tribulation kaya ipinadala niya ako rito upang humingi ng gabay kay Lord Agustin. Karamihan sa mga bisita ay pumunta upang magtanong tungkol sa karanasan ni Agustin noong nahaharap sa malalang kapigatian sa langit. Bukod sa mga powerhouse mula sa tatlong mataas na mundo, ang mga nalalapit na World Supreme Powerhouse mula sa 18 Middle Worlds tulad ni Mubay mula sa God-defying world ay bumisita rin sa Adagon Tribe. Mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga tao ang pagdating ni Mubay. Hindi ba't si Lord Dolan iyan mula sa God-defying world? Sa katunayan, ang God-defying world ay pangkaraniwan lamang sa 18 Middle Worlds. Gayunpaman, kalaunan, bigla itong sumikat at umangat sa mataas na antas dahil ang unang 2 taong nakalampas sa Fatal Heavenly Tribulation at naging Level 7 Supreme Powerhouses ay mula sa God-defying world. Panginoon Dolan, nagkaroon ka ba ng tagumpay kamakailan? Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ka makakalusot. Ang galing! Maraming tao ang bumati kay Mubay nang matuklasan nilang nakalusot na siya. Kasabay nito, napaisip sila sa loob-loob kung hindi ba nag-aalala si Mubay na baka sumulpot si Homer at patayin siya. Tutal, kinamumuhian naman talaga ni Homer ang mundong sumusuway sa Diyos. Biglang. Boom! Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin bago isang nakakatakot na alon ng enerhiya humampa sa hangin na parang isang kometa patungo kay Mubay. 4,624. Ang nakakatakot na enerhiya ay nagpanginag sa lahat. Ang ekspresyon ng iilang World Supreme Powerhouses, kabilang si Mubay Dolan, ay lubhang nagbago. Nakikita nilang mas malakas ang enerhiya nito kaysa sa mga World Supreme Powerhouses. Si Homer pala. Habang dumadaloy ang alon ng enerhiya, may nakakita ng isang matangkad na figure sa di kalayuan. Lahat ay nakaramdam ng kilabot. Ilang sandali lang ang nakalipas, iniisip nila na si Mubay ay talagang matapang dahil sa pagpapakita niya ng hayagan matapos maging isang World Supreme Powerhouse. Inisip nila kung talagang hindi ito natatakot kay Homer mula sa Sunbright World. Tutal, nakapatay si Alvin ng 2 tao mula sa Science 1 Saint Sect ni Homer. Isa sa kanila ay isang World Supreme Powerhouse. Kilala si Homer sa pagiging maliit at paghihiganti para sa pinakamaliit na pagkukulang sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na magtatanim ng sama ng loob si Homer kay Alvin at sa God-defying world. Kung bibigyan ng pagkakataon, tiyak na hindi niya hahayaang magkaroon ng madaling karanasan ang mga mula sa God-defying world. Marahil, hindi niya maaaring patayin ang mga walang kaugnayan kay Alvin, ngunit walang paraan na susuko siya sa pagkakataong patayin si Mubay, na hindi lamang may magandang relasyon kay Alvin, kundi isa ring World Supreme Powerhouse. Gaya ng inaasahan, kara-rating lang ni Mubay sa Adagon Tribe sa Primordial World, at dumating na rin si Homer. Homer! Isang walang pakialam na boses na tila nagmula sa lahat ng direksyon ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Natauhan ng mga tao sabay-sabay na lumingon upang makita ang isang figurang nakasuot ng lila na lumilipad palapit at sinasantibi ang atake ni Homer sa bilis ng kidlat. Swoosh! Matapos bumangga ang atake ni Homer sa enerhiya ng figurang nakasuot ng lila, mabilis itong naglaho ng walang anumang kaguluhan. Iyan ang batas ng panahon.
Mabilis na napagtanto ng maraming tao na may isang taong naghulma ng batas ng oras. Kasunod nito, nakilala rin nila ang figurang nakasuot ng lila. Si Alvin yan mula sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Akala ko ba ang pinakamalakas na batas ni Alvin ay ang batas ng kalawakan? Ito ba ang doppelganger niya sa batas ng oras? Hindi ko inaasahan na mauunawaan niya rin ang batas ng oras sa perpektong anyo. Tunay nga, ipinadala ni Alvin ang kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon. Walang makakapagsabi kung ito ay isang doppelganger kung hindi ito gagawa ng hakbang o kung may isang tao sa parehong cultivation realm ang sumubok dito gamit ang banal na kamalayan. Tumayo si Alvin sa ere matapos sirain ang atake ni Homer. Malamig niyang pinanood si Homer habang lumilipad palapit. Sinabi niya ng may pang-uuyam, talagang maingat ka. Mukhang ang alam mo lang ay magtago at ipadala palabas ang doppelganger mo. Sayang, sa lakas mo, makakalimutan mo ang paghawak ng kamay sa isang Panginoon ng ating Diyos na sumusuway sa mundo. Ngumiti lamang ang doppelganger ni Homer nang marinig ang mga salitang ito. May paghamak niyang sinabi, hindi ko alam na may hilig ka pala sa pagprotekta sa mga mahihina mula sa God-defying world. Hindi ko akalain na ang isang mataas at makapangyarihang level 7 Supreme Powerhouse ay nagsisilbing bodyguard para sa isang bagong World Supreme Powerhouse. Nakakahiya ka talaga sa aming lahat. Nakakahiya kung hahadlangan ko ang plano mong patayin ang Panginoon ng ating Diyos na sumusupil sa mundo, tugon ni Alvin bago siya kumilos. Bagamat hindi mahirap para kay Alvin na sirain ang doppelganger ni Homer, hindi niya ito balak gawin. Kung tutuusin, hindi naman ito gaanong makakaapekto kay Homer. Sa pinakamatagal, kinailangan ni Homer na gumugol ng ilang oras para lumikha ng isa pang doppelganger. Bukod dito, ang doppelganger ni Homer sa batas ay kapantay ni Alvin. Gayunpaman, hindi pa nagagamit ni Alvin ang kanyang limitless daw at mastery daw. Swoosh! Swoosh! Tila casual lang ang laban ng dalawang magkaparehong karakter, ngunit ang bawat galaw nila ay nagiging sanhi ng pag-ikot at pagbitak ng kawalan. Bukod sa ilang mga makapangyarihang tao sa mundo, lahat ay umatras ng malayo dahil sa takot na madamay. Ang mga doppelganger ni na Homer at Alvin ay pantay lamang ang pagkakatugma sa loob ng maikling panahon. Ang kani-kanilang mga batas ng mga doppelganger ay naunawaan din sa perpektong anyo, at si Alvin ay gumamit lamang ng isang daw ng langit at lupa. Gayunpaman, nakakuha pa rin ng kalamangan si Alvin pagkatapos ng mahigit 100 galaw dahil ang batas ng oras ay isa sa 4 na kataas-taasang batas. Sa oras na ito, ang pangunahing pasukan ng Adagon Tribe at ilang mga gusali sa malapit ay nawasak na ng mga nakakagulat na alon ng labanan sa pagitan ng dalawang magkaparehong nilalang. Biglang naghiwalay sina Alvin at Homer at nagkaharap mula sa malayo. Naguluhan ang lahat sa mga biglaang kilos. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang umatras si Alvin gayong malinaw na siya ang may kalamangan. Hindi nagtagal pagkatapos noon, biglang lumingon si Mubay at ang ilang mga makapangyarihang tao sa mundo upang tumingin sa Adagon Tribe. Isang figure ang lumipad palapit, nag-iwan ng mga alon sa kawalan sa kanyang likuran. Ang kanyang banal na kamalayan ay lumaganap, tinalo si Mubay at ang iba pa. Isang Supreme Powerhouse na may level 7. Si Agustin iyon mula sa tribong Adagon. Isang grupo ng mga tao ang lumipad sa likuran ni Agustin. Sila ay pinaghalong mga napipintong World Supreme Powerhouse at mga ordinaryong Supreme Powerhouse mula sa Adagon Tribe. Mga Ginoo, pakiusap, dalhin ninyo ang inyong laban sa ibang lugar. Huwag ninyong kalimutan na nasa teritoryo kayo ng tribong Adagon ngayon, sabi ni Agustin, halatang hindi masaya. Isa siyang matipunong binata na halos 2 metro ang taas. Nakasuot siya ng maluwag at mahabang damit, at may gupit na parang buzzer. Malalim ang kanyang titig, at may kakaibang katangian sa mukha. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Homer kay Agustin sa pamamagitan ng voice transmission, Agustin, bakit hindi ka makipagtulungan sa akin para wasakin ang doppelganger ni Alvin? Pareho naman tayo mula sa 3 mataas na mundo. Sigurado akong hindi ka masaya na ang God-defying world, isang middle world, ay umangat sa ranggo at nalalagpasan tayo, tama ba? Kung tinulungan siya ni Agustin na paksay ng doppelganger ni Alvin, mapapatay ni Homer si Mubay pagkatapos noon. Samantala, tumingin si Alvin at ang iba pa kay Agustin pagkatapos niyang magsalita. 4,625.
Matapos makinig sa voice transmission ni Homer, tiningnan ni Agustin ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon bago ilipat ang kanyang mga mata kay Mubay. Natural niyang naunawaan ang mga intensyon ni Homer. Ang pagsira sa doppelganger ni Alvin ay hindi makakaapekto kay Alvin, ngunit ito ay naiiba sa bagong World Supreme Powerhouse mula sa God-defying world. Maya-maya, sumagot si Agustin kay Homer nang hindi gumagamit ng voice transmission. Homer, ang upper three worlds ay mayroon lamang dalawang level 7 supreme powerhouses. Ang pag-offend kay Alvin ay walang pinagkaiba sa pag-offend sa isa pang level 7 supreme powerhouse mula sa God-defying world. Nariyan din ang level 7 supreme powerhouse mula sa outer boundary. Kaya naman, wala akong interes na makipagtulungan sa iyo. Nagulat ang lahat nang malaman nilang sinubukan ni Homer na hikayatin si Agustin na tulungan siyang harapin si Alvin. Kailangan ni Homer ng tulong ni Agustin para pauksain ang doppelganger ni Alvin. Pero wala talagang interes si Agustin. Hindi naman nakakagulat yan. Tutal, walang galit si Agustin kay Alvin. Bakit niya guguluhin si Alvin nang walang dahilan? Bukod pa riyan, hindi mo ba nakita kung paano walang pakialam si Alvin nang patayin niya ang 2 taong iyon mula sa Science 1 Saint Sect ni Homer? Kung si Agustin ay makikipagsanib puwersa kay Homer at masaktan si Alvin, sino ang nakakaalam kung papatayin din ni Alvin ang mga tao mula sa tribo ng Adagon? Hindi sigurado ang mga pinakamakapangyarihang tao kung may ibang direktang aatake sa tribong Adagon, ngunit sigurado silang gagawin ito ni Alvin kung guluhin siya ni Agustin. Samantala, natawa ng malakas ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon nang marinig niya si Agustin na hayagang tumatanggi kay Homer. Pangungot siya niyang sinabi, sinusubukang pukawin si Homer, Homer, bakit hindi ka pumunta rito kung gusto mong sirain ang doppelganger ko? Kasabay nito, personal nang nakarating si Alvin sa primordial world. Nagtatago siya malapit sa likod ng isang spatial barrier. Kung lilito si Homer, papatayin niya si Homer nang walang pag-aalinlangan. Sinusubukan niyang akitin si Homer palabas ngayon para mapatay niya si Homer. Sa katunayan, naisip lamang ni Alvin ang ideyang ito nang marinig niya mula kay Mubay na may isang grupo ng mga tao na pupunta sa primordial world upang tingnan kung nakabalik na si Agustin sa Adagon tribe. Gusto nilang makita kung mas mabilis na gumaling si Agustin mula sa kanyang mga pinsala kaysa kay Homer matapos harapin ang fatal heavenly tribulation. Inabot ng ilang dekada bago gumaling si Homer bago siya tuluyang nakabalik sa Science 1 Saint Sect. Kung malubha ang pinsala ni Agustin, matatagalan din bago siya makabalik sa Adagon tribe. Nang panahong iyon, may kutob si Alvin na magpapakita si Homer sa tribo ng Adagon. Kaya naman, hiniling niya kay Mubay na pumunta rin sa tribo ng Adagon habang palihim na pinuprotektahan ng kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon si Mubay. Alam niyang malamang na ipapadala lamang ni Homer ang kanyang doppelganger, ngunit gusto pa rin niya itong subukan. Hindi siya magpapakita ng personal maliban kung personal na magpapakita si Homer. Ngumisi si Homer at malamig na tumingin kay Agustin. Pagkatapos, mabilis siyang umatras, balak tumakas. Gayunpaman, ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng oras ay gumawa ng isang hakbang at pinigilan ang doppelganger ni Homer na umalis. Kasabay nito, isang matinding labanan ang muling sumiklab sa pagitan ng dalawang magkaparehong tao. Ang kawalan ay lalong pumutok habang lumilipas ang oras. Tulad ng dati, nakakuha ng kalamangan si Alvin pagkaraan ng ilang panahon. Sa presensya ni Agustin, hindi na nakaranas ng anumang pinsala ang tribo Adagon. Habang pinapanood nila ang labanan, pinagmasdan din ng iba pang mga makapangyarihang tao si Agustin. Natuklasan nila na hindi ito lubos na naapektuhan ng labanan. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng voice transmission. Sa tingin mo ba ito ang doppelganger ni Agustin o ang tunay niyang sarili? Hindi ko alam. Hindi ko talaga masabi. Hindi natin masasabi kung hindi siya gagawa ng hakbang o kung may isa pang level 7 supreme powerhouse na susuriin siya gamit ang kanyang divine consciousness. Tunay ngang halimaw itong si Alvin. Hindi lang niya naunawaan ang batas ng kalawakan hanggang sa pinakamataas na antas, kundi naunawaan pa niya ang batas ng panahon hanggang sa perpektong anyo sa murang edad.
Mawawasak ang doppelganger ni Homer. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Agustin, ang doppelganger ni Homer ay tuluyang sumuko sa walang humpay na pag-atake ni Alvin. Bago pa man mapatay ang doppelganger, nagbabantang sinabi ni Homer, "Alvin, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon na ang paggawa sa akin na kaaway ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo." Hindi siya sumipot. Nadismaya si Alvin nang makita niyang hindi lumitaw si Homer matapos mawasak ang kanyang doppelganger. Masasabing napakaingat talaga ng huli. Sa sandaling ito, ikinuyom ni Agustin ang kanyang mga kamao kay Alvin mula sa malayo at sinabing, "Kapatid na Darfield, humanga ako sa lakas ng iyong doppelganger. Sigurado akong ang iyong doppelganger ang pinakamalakas sa mga level 7 supreme powerhouses. Kung tutuusin, hindi ito ang pinakamalakas na doppelganger ni Alvin, ngunit napakalakas na nito." May isip pa lamang ng isa kung gaano kalakas ang kanyang doppelganger batay sa batas ng kalawakan. Ang palakaibigang saloobin ni Agustin ay ibang-iba sa kay Homer. Walang dahilan para tretuhin ng malamig ni Alvin ang isang taong palakaibigan. Kaya naman, lumingon siya at sinabi kay Agustin ng nakangiti, "Kapatid na Agustin, mukhang itinatago mo ang lakas mo. Walang laban si Homer para sa iyo." 4,626. Nagsasalita si Alvin ng totoo at hindi niya sinusubukang purihin si Agustin. Alam din niya na hindi ginagamit ni Agustin ang kanyang doppelganger ngayon. Mas maaga noong pinoprotektahan ni Agustin ang Adagon tribe, nararamdaman ng world-cleansing divine water ang banayad na enerhiya mula sa batas ni Agustin. Ang kanyang tunay na sarili ay lumabas din mula sa likod ng spatial barrier matapos mawasak si Homer at mapagmasdan si Agustin. Tungkol naman sa kanyang pagtatasa sa lakas ni Agustin, kung paano hindi siya nasugatan, nangangahulugan ito na madali niyang nalampasan ang fatal heavenly tribulation. Kahit na nasugatan siya, hindi man ito gaanong malala, at mabilis siyang nakabawi. Nabigla si Agustin sa mga sinabi ni Alvin. Batay sa mga sinabi ni Alvin, malinaw na alam ng huli na hindi niya ginagamit ang kanyang doppelganger nang hindi ginagamit ang kanyang banal na kamalayan. Gaya ng inaasahan sa pambihirang henyo mula sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Binawi ni Agustin ang kanyang batas ng tubig mula sa paligid at huminga ng malalim bago ngumiti, "Hindi ko sinasadyang itago ang aking lakas. Kapantay ko nga si Homer noon. Gayunpaman, bago ko harapin ang fatal heavenly tribulation, nakagawa na ako ng progreso sa iba pang mga batas na naunawaan ko." Alam ni Alvin na maaaring gamitin ng mga World Supreme Powerhouse ang kanilang mga doppelganger para tumulong kapag nahaharap sila sa fatal heavenly tribulation. Hindi na kailangang sabihin, ang Heaven Protection Talisman ang pinakamahalaga para sa kanila kapag nahaharap sa fatal heavenly tribulation. Kung tutuusin, noon, may mga World Supreme Powerhouse na nakakaintindi ng 2 hanggang 3 batas hanggang sa pinakamataas na antas ngunit napatay pa rin ng fatal heavenly tribulation. Samantala, sina Mubay at ang iba pa ay nagulat sa pag-uusap nina Alvin at Agustin. Base sa mga salita ni Lord Darfield, tila ito ang tunay na katawan ni Lord Agustin. Mukhang hindi siya nagtamo ng anumang malubhang pinsala. Siguro ay handa na si Lord Agustin. Mas pinalawak niya ang kanyang pag-unawa sa iba pa niyang mga batas at hinarap ang fatal heavenly tribulation sa tulong ng kanyang mga doppelganger. Kung ikukumpara, sina Homer at Arthur ay talagang sumubok ng malaking panganib nang harapin nila ang fatal heavenly tribulation. Sa huli, halos hindi nakaligtas si Homer, at namatay si Arthur. Sa tingin ko hindi ito kasing simple ng inaakala. Ang mga batas ni Lord Agustin ay malamang na malapit na ring maging matagumpay, sa simula pa lang. Imposibleng umunlad ng ganito kalaki ang mga ito sa maikling panahong ginamit niya sa paghahanda para harapin ang fatal heavenly tribulation. Matapos mag-usap ng ilang sandali, sa wakas ay umalis na sila. Tutal, nakuha na nila ang sagot na kanilang hinihingi rito. Bago sila umalis, nagpaalam muna sila kina Alvin at Agustin. Pagkatapos umalis ng lahat, nakangiting nagtanong si Agustin, "Kuya Darfield, bakit hindi tayo uminom dahil nandito ka na?" "Sige," sagot ni Alvin bago siya nagpadala ng voice transmission kay Mubay at sinabing, "Panginoong Dolan, maaari ka munang umalis.
Sasamahan ka ng aking tunay na katawan pabalik. Tutal, sino nga ba ang mag-aakala kung susubukan ni Homer na atakihin si Mubay pabalik sa mundo ng mga Diyos na sumusuway? Umalis si Mubay kasama ang isang grupo ng mga makapangyarihang nilalang, na iwan ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon. Sinundan ni Alvin si Agustin sa tribong Adagon. Ang tribong Adagon ay mukhang ordinaryo lamang sa labas, ngunit pagkatapos dumaan sa ambon, isang kakaibang mundo ang nabunyag. Para itong isang paraiso. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay kumalat sa hangin habang ang mga ibon ay umaawit. Ito ay mapayapa. Dinala ni Agustin si Alvin sa kanyang cultivation ground para uminom at magkwentuhan. Sa prosesong ito, mas naunawaan ni Alvin ang primordial world. Bukod doon, habang nag-uusap sila, binanggit din ni Agustin ang 9 na lugar na nababalutan ng hamog sa mundo ng mga Diyos na sumusuway, na umiiral din sa mundo ng transcendensya at sa mundo ng mga primordial ayon kay Shane. Umiling si Alvin at sinabing, "Kapatid na Agustin, mali ka. Sa katunayan, pumunta rin ang aking Panginoon sa isa sa mga lugar na iyon." Huminga ng malalim si Agustin. Nabigla siya sa sinabi ni Bert Ing. Base sa vital energy, sa tingin ba ng master mo ay kapantay lang sila ng level 8 supreme powerhouses? Maya-maya, nagtanong si Agustin, na nagtataka, kung gayon, bakit sinabi ng makalangit na teksto na tayo ang unang ilang level 7 supreme powerhouses pagkatapos ng historical gap? Paano kung umiral na sila bago pa man ang historical gap? Tanong ni Alvin bilang tugon. Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Agustin nang marinig niya ang mga salitang ito. May katuturan ba ito? Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan din ni Agustin na walang interes si Alvin na galugarin ang mahiwagang lugar na iyon hanggat ito ay nagdudulot ng panganib. Sa kabaligtaran, pagkatapos makipag-usap kay Agustin, napagtanto ni Alvin na sabik si Agustin na tuklasin ang mahiwagang lugar. Tama si Alvin. Hindi nagtagal matapos umalis ang doppelganger ni Alvin, pumunta si Agustin sa isa sa mga lugar na nababalutan ng hamog. Handa na ang kanyang pag-iisip na labanan ang mga tagapag-alaga ng lugar na iyon, ngunit tulad ni Bert Ing, napilita siyang umatras at muntik ng masugatan. Napakalakas. Pero, wala akong naramdamang daw ng langit at lupa mula sa atake kanina. 4,627. Ang lakas nito ay maihahambing sa isang level 8 supreme powerhouse kahit papaano. Labis siyang nagulat na siya, isang level 7 supreme powerhouse, ay napilitang mapatalsik ng kahit anong naroon sa isang galaw lang. Siguro ay umiral na ito bago pa man ang agwat sa kasaysayan. Kung hindi, paanong hindi maitala ang 9 na mahiwagang lugar na iyon sa anumang teksto sa primordial world? Bukod sa 3 mataas na mundo, ayon kay Alvin, ang mga lugar na ito ay umiiral din sa God-defying world. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa kanilang pag-iral sa ibang mga mundo. Huminga ng malalim si Agustin bago naglakad patungo sa isa pang lugar na nababalot ng hamog sa primordial world. Katulad ng unang pagkakataon, napilitan siyang lumabas sa isang atake lamang dahil handa siyang mabuti, nakaligtas siya ng walang pinsala. Hindi na ito ang halimaw gaya ng dati. Iba na ang aura at kapangyarihan nito. Gusto niyang suriin kung pare-pareho lang ang mga nilalang, ngunit hindi siya nang ahas na gawin ito bago ang kanyang pagsalakay dahil hindi siya sigurado kung makaka-address siya ng ligtas. Pagkatapos noon, binisita ni Agustin ang natitirang 7 lugar na nababalot ng hamog. Magkakaiba ang 9 na nilalang. Lahat sila ay napakalakas at kahit papaano ay maihahambing sa isang level 8 supreme powerhouse. Naging seryoso ang ekspresyon ni Agustin. Ang kumpiyansang natamo niya matapos maging isang level 7 supreme powerhouse ay nabigyan ng malaking dagok. Bagamat siya, ayon sa makalangit na teksto, ang ikalimang level 7 supreme powerhouse pagkatapos ng historical gap, hindi siya ang ikalimang pinakamalakas na tao sa mundo. Mayroong hindi bababa sa 9 na sinaunang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Marahil, dahil sa ilang mga patakaran, hindi sila maaaring gumala palabas ng mga lugar na iyon. Kung hindi, magdudulot sana sila ng kaguluhan sa mundo. Mabuti na lang at mukhang hindi sila makakaalis.
Kung hindi, hindi ko alam kung anong uri ng madugong pagkawasak ang aidudulot nila sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, napabuntong hininga si Agustin ng nakahinga ng maluwag. Ang 5 Level 7 Supreme Powerhouses sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary ay nakatayo sa tuktok, nalampasan ang mga World Supreme Powerhouses at Saints. Gayunpaman, hindi pa rin sila kayang tapatan ang mga sinaunang nilalang na iyon. Matapos itong pag-isipan sandali, nilisan ni Agustin ang Primordial World at nagtungo sa God-defying World. Kapatid na Agustin. Hindi inaasahan ni Alvin na makikita niya si Agustin ng ganoon kaga pagkatapos nilang maghiwalay. Anong problema, kapatid na Agustin? Na-explore mo ba ang mga mahiwagang lugar na iyon? Tanong ni Alvin nang may makahulugang ngiti. Oo. Tumango si Agustin at seryosong sinabi, kapatid na Darfield, tama ang iyong haka-haka. Sa palagay ko ang siyam na lugar na nababalutan ng hamog ay talagang patungo sa isang lihim na kaharian. Sinuri ko na ang lahat ng siyam na pasukan sa Primordial World, at mayroon silang parehong Heaven and Earth Spirit Energy na naiiba sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary. Hindi pa ako nakakapunta sa mga lugar na iyon dati, pero pwede akong magayos ng isang taong maghahatid sa iyo papunta roon, sabi ni Alvin. Wala siyang naramdamang anumang masamang hangarin mula kay Agustin, at nahalata niyang gusto lang imbestigahan ni Agustin ang mga lugar na iyon kaya tinawag niya si Mubay. Maya-maya lang. Panginoon Dolan, salamat sa iyong tulong, nakangiting sabi ni Agustin. Matapos silang paalisan ni Alvin, hindi na sila muling nakita hanggang sa makalipas ang kalahating buwan. Kuya Darfield. Seryoso ang ekspresyon ni Agustin habang ikinukwento niya ang kanyang karanasan kay Alvin. Alam kong wala kang interes sa mga lugar na iyon, pero naisip kong ibahagi sa iyo ang mga natuklasan ko. Nang siyasatin ko ang siyam na pasukan sa Primordial World, nakatagpo ako ng siyam na magkakaibang nilalang sa siyam na pasukan. Tulad ng sinabi ko kanina, malamang na patungo sila sa iba't ibang lugar ng iisang lihim na kaharian. Gayunpaman, matapos kong siyasatin ang mga pasukan sa God-defying World, natuklasan ko na ang siyam na halimaw dito ay pareho sa mga nasa Primordial World. Sandali na tumigil si Agustin bago nagpatuloy sa pagsasalita, hindi natin masasabi ng sigurado na ang siyam na pasukan ay patungo sa isang lihim na kaharian. Maaari silang humantong sa siyam na lihim na kaharian. Gayunpaman, naniniwala akong patungo sila sa isang lihim na kaharian. Tulad ng sinabi ko kanina, ang enerhiya sa siyam na lugar na iyon ay pareho. Bagamat hindi interesado si Alvin sa bagay na ito, nagulat pa rin siya sa natuklasan ni Agustin. Kaya mayroong hindi bababa sa siyam na naunang nilalang na kasing lakas ng mga Level 8 Supreme Powerhouse. Kumunat ang noo ni Alvin at hinanap ang mga alaala ng Void Elder para sa impormasyon. Gayunpaman, wala siyang makitang kahit ano tungkol sa siyam na pasukan na nababalutan ng hamog, na lubhang kakaiba. Nabuhay ang Void Elder noong panahon bago pa ang historical gap. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga paukang iyon at ang lugar na patungo ang mga ito ay dapat na umiral na bago pa ang historical gap. Kaya naman kakaiba na walang impormasyon tungkol sa kanila sa mga alaala ng Void Elder. Parang hindi sila umiral. Walang magawang umiling si Alvin. Matapos lisanin ni Agustin ang mundo ng pagsuway sa Diyos patungo sa mundo ng transendensya, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga sa kanyang paghahangad ng kaalaman. Sana hindi magdulot ng gulo ang kanyang kuryosidad. Sa pilitin siyang pinapaalis sa bawat pagkakataon, at tila hindi makaalis ang mga nilalang na iyon. Sana talaga ay walang mangyari. 4,628. Kahit na mas naunawaan na ni Agustin ang mga mahiwagang lugar, hindi pa rin interesado si Alvin. Wala nang mas mahalaga sa kanya ngayon kaysa sa lumakas. Mas gugustuhin niyang gamitin ang oras at lakas na mayroon siya upang pag-aralan ang mga alaala ng Void Elder. Pinakamabuti kung maaari siyang maging kasing lakas ng Void Elder sa lalong madaling panahon o malampasan pa ang Void Elder. Sa panahong iyon, hindi pa huli ang lahat para tuklasin ang mga mahiwagang lugar na iyon kapag siya ay malaya at nababagot. Ngayong lumitaw na ang ika-5 Level 7 Supreme Powerhouse, parami ng parami ang Level 7 Supreme Powerhouses, naisip ni Alvin sa sarili habang ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matindi, mabuti pang huwag silang gumawa ng anumang gulo.
Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na patayin sila. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas at bilis ng kanyang paglaki, hindi talaga natatakot si Alvin sa mga ordinaryong level 7 Supreme Powerhouse. Pagkatapos ng 3 buwan, muling binisita ni Agustin si Alvin. Kapatid na Darfield, napuntahan ko ang marami sa mga lugar na nababalutan ng hamog, kasama na ang mga nasa mundo ng transcendensya. Natuklasan ko na ang 9 na pasukan doon ay patungo nga sa iisang lugar. Gayun din, ang mga nilalang na nagbabantay sa mga pasukan ay pareho rin. Sabi ni Agustin ng may maalab na tingin, bagamat malalakas ang 9 na nilalang, kung tayo, ang mga level 7 Supreme Powerhouse, ay magsasanib puwersa, tiwala akong mapapatay natin sila. Bago ako pumunta sa iyo, binisita ko si kapatid na Meng sa Jade Tide Mansion ng Outer Boundary. Sinabi niya na hanggat pumapayag ka, papayag din siyang gumawa ng hakbang. Bakit hindi tayo lahat magsanib puwersa? Gustong-gusto talagang malaman ni Agustin kung ano ang nasa likod ng mga paokang binabantayan ng mga nilalang na iyon. Inisip din niya kung makikinabang ang kanyang cultivation dito. Gayunpaman, kahit na hindi ito kapaki-pakinabang sa kanyang cultivation, magiging masaya siya basta't natutugunan ang kanyang kuryosidad at obsesyon. Bagamat sigurado siyang ang mga pasukan ay patungo sa parehong lugar, sa huli, haka-haka lamang ito. Maliban kung makumpirma niya ito mismo, hindi siya magiging 100% sigurado. Sa kasalukuyan, mayroong 5 level 7 Supreme Powerhouses sa Myriad Worlds at sa Outer Boundary, sina Berting, Alvin, Henry, Homer, at Agustin. Ipinahayag ni Henry na susundin niya ang desisyon ni Alvin. Tungkol naman kay Berting, na siyang Panginoon ni Alvin, kung papayag si Alvin, malamang na papayag din si Berting. Dahil may alitan sina Homer at Alvin, tinanggihan ni Agustin ang ideya na humingi ng tulong kay Homer. Ayon sa kanyang haka-haka, sapat na ang 4 na ito para harapin ang 9 na nilalang. Sa pagkakataong ito, umiling si Alvin at sinabing, kapatid na Agustin, wala akong interes sa bagay na ito sa ngayon. Nakita niya mula sa mapang abang na tingin ni Agustin na nahuhumaling si Agustin sa mahiwagang lugar na iyon. Sayang, hindi niya nadama ang sigasig ni Agustin. Sino ang mag-aakala kung may mas nakakatakot pa palang nilalang sa lugar na iyon? Sa kasalukuyan niyang lakas, hindi na niya kailangang matakot sa 9 na nilalang na iyon. Gayunpaman, sino ang nakakaalam kung ano pa ang nasa lugar na iyon? Ang mga bantay pinto ay napakalakas na. Makatuwiran na may mas malalakas pa rito. Ito rin ang isang malaking bahagi ng dahilan ng kawalan niya ng interes sa lugar na iyon. Gusto niya lang pag-aralan ang mga alaala ng Void Elder ngayon. Susuyarin niya ang lugar na iyon kapag naging kasing lakas na siya ng Void Elder. Kapatid na Darfield. Patuloy na hinikayat ni Agustin si Alvin dahil sa kanyang pagkahumaling sa lugar na iyon. Matapos siyang tanggihan ni Alvin, nangako siya ng maraming benepisyo. Bagamat hindi gaanong kapaki-pakinabang ang mga ito kay Alvin, naging kapaki-pakinabang naman ang mga ito sa kanyang pamilya. Sayang, hindi naman kailangan ni Alvin ang mga bagay na iyon sa ngayon. Kahit na kailanganin niya ang mga ito, madali niya itong maipagpalit sa iba't ibang puwersang may ranggong mundo at ranggong santo. Sa huli, nang makitang hindi niya makumbinsi si Alvin na sumama sa kanya, nakaalis na lamang si Agustin. Gayunpaman, dumilim ang kanyang ekspresyon pagkaalis niya sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Hindi ako makapaniwalang tatanggi sa akin ng ganito kat hindi si Alvin. Napaka mapagkumbaba ko na bilang isang level 7 Supreme Powerhouse noong kinausap ko siya, pero tinatanggihan pa rin niya ako. Bagamat nagalit si Agustin kay Alvin, wala siyang balak na gawing kaaway si Alvin. Dati, nang hanapin niya si Henry para makausap ang huli tungkol sa bagay na ito, malinaw na ipinahayag ni Henry ang kanyang paninindigan. Tinulungan siya ni Alvin na makapasok muna sa Heaven Traversing Pagoda, na nagresulta sa malaking pakinabang, kaya't pumanig siya kay Alvin ng walang kondisyon. Sa katunayan, hanggat humihingi si Alvin, hindi siya mag-aatubiling makipagtulungan kay Alvin para harapin si Homer. Bilang conclusion, sa 5 umiiral na level 7 Supreme Powerhouses, 2 sa kanila, sina Berting at Henry, ay nasa panig ni Alvin.
Kahit na pumayag si Homer na makipagsanib puwersa kay Agustin, silang dalawa lang ay hindi pa rin makakayanang harapin ang mga nilalang na iyon. Mukhang kaya ko na lang maghintay hanggang sa magkaroon pa ng mas maraming level 7 Supreme Powerhouses. Sa oras na iyon, hihikayatin ko sila na makipagtulungan sa akin upang galugarin ang mahiwagang lugar na iyon. Maaaring may isang malaking hindi inaasahang engkwentro na naghihintay sa atin doon. Sino ang nakakaalam na baka maabyutin ko pa o malampasan ko pa si Alvin at ang iba pa kahit na malampasan ko ito mamaya. Muling nakaramdam ng pagkainis si Agustin nang maisip niya ito. Gayunpaman, napigilan pa rin niya ang sarili. Kahit na makumbinsi niya ang iba na sumama sa kanya sa hinaharap, kailangan pa rin niyang unahin ang kanyang buhay. Ang isang malaking hindi inaasahang pagkikita ay maganda, ngunit ang kanyang buhay ang mas mahalaga. Sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, patuloy na pinag-aralan ni Alvin ang mga alaala ng Void Elder, at unti-unting tumataas ang kanyang lakas. Hindi siya nakaranas ng anumang problema sa proseso. Bago siya naging kasing lakas ng Void Elder, malabong makaranas siya ng anumang problema sa kanyang cultivation. Sa panahong ito, humingi rin ng tulong sa kanya ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ipapadala niya ang kanyang doppelganger mula sa batas ng panahon upang tulungan sila habang patuloy siyang naglilinang. Mabilis na lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, isa pang 100 taon ang lumipas. Sa araw na ito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Myriad World at sa Outer Boundary dahil sa pamilyar na kababalaghan na lumitaw sa kalangitan. Dalawang teksto sa langit ang magkasunod na lumitaw, na nag-aanonsyo ng tagumpay ng isang tao sa pagdaig sa Fatal Heavenly Tribulation at pagiging ika-6 na Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng puwang sa kasaysayan. 4,629. Binabati kita Renzo, isang Level 6 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary. Ngayong nalampasan na niya ang Fatal Heavenly Tribulation, handa na siyang maging pang-6 na Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng historical gap na hihigitin ang mga Saint at World Supreme Powerhouse. 100 taon matapos malampasan ni Agustin ng Primordial World ang Fatal Heavenly Tribulation at maging isang Level 7 Supreme Powerhouse, isa na namang tao ang sa wakas ay nakapagtagumpay at nakapasok sa kaharian ng Level 7 Supreme Powerhouses. Ang taong ito ay mula sa Outer Boundary, at ang pangalawang tao mula sa Outer Boundary na naging isang Level 7 Supreme Powerhouse. Hindi na kailangang sabihin, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa Outer Boundary. Hahaha. Sa wakas ay may isa na namang Level 7 Supreme Powerhouse sa Outer Boundary. Tama. Dati, 4 sa 5 Level 7 Supreme Powerhouse ay mula sa Myriad Worlds. Isa lang ang mula sa Outer Boundary. Dahil dito, ang mga cultivator mula sa Myriad Worlds ay kumikilos ng mayabang sa atin nitong mga nakaraang taon. Base sa paraan ng kanilang pagsasalita, akalain mong sila mismo ay Level 7 Supreme Powerhouses. Ha! Malalim ang pundasyon ng ating Outer Boundary. Maaga o huli, maaabutan at malalampasan din natin ang Myriad Worlds. Si Renzo Brown. Ang ika-7 gobernador ng lungsod ng 13 lungsod ng dinastiyang Jin sa Sacred Wind Realm. Siya yan. Nawala siya nitong mga nakaraang taon, at muntik ko na siyang makalimutan. Isa siyang tunay na napakagaling na henyo. Oo nga. Dati, kilala siya bilang pinakabatang santo sa Outer Boundary. Ang 13 lungsod ng dinastiyang Jin ay isang puwersang may ranggong santo. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang puwersa ay kombinasyon ng 13 lungsod. Ang 13 lungsod ay nakakalat sa malalayong lugar, at ang bawat lungsod ay pinamumunuan ng isang makapangyarihang gobernador ng lungsod. Sa simula, ang mga lungsod ay pawang mga kaalyado. Kalaunan, sa ilalim ng inisyatiba ng ilang gobernador ng lungsod, lahat sila ay naging magkakapatid at opisyal na pinagsama ang mga lungsod sa isang puwersa. Dati, sa 13 lungsod ng dinastiyang Jin, ang dakilang gobernador ng lungsod, ang pangalawang gobernador ng lungsod, at ang ika-7 gobernador ng lungsod ay mga santo. Sa 3, ang ika-7 gobernador ng lungsod ang pinakabata, at minana niya ang posisyon mula sa kanyang hinalinhan. Bago niya manahin ang posisyon, kinailangan niyang kausapin ng may paggalang ang ibang mga gobernador ng lungsod.
Gayunpaman, matapos niyang manahin ang kanyang posisyon, tinawag niya sila bilang kapatid, o kapatid. Matagal na itong napagpasyahan ng ang mga orihinal na gobernador ng lungsod ay naging mga nanumpang kapatid. Ang kanilang ranggo ay napagpasyahan batay sa pagkakasunod-sunod kung kailan sila naging mga nanumpang kapatid. Sa lungsod ng Jade Bambo, isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng lungsod bago isang malakas na boses ang nagsabi, "Binabati kita, ikapitong kapatid na babae." Kasunod nito, isang matangkad at matipunong figure ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng mansyon ng gobernador ng lungsod sa silangan ng lungsod. Ito ay pagmamayari ng isang lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang na may makakapal na kilay at malalaking mata. Ilang figure ang sunod-sunod na lumipad paitaas sa kalangitan at magalang na binati ang bagong dating pagbati, gobernador ng dakilang lungsod. Bakit kayo nandito? Nasaan ang gobernador ng lungsod ninyo? Tanong ng may balbas na lalaking nasa katanghaliang gulang na nagtataka. Hindi pa ba bumabalik ang ikapitong ate? Siguro nga iyon na. Kung hindi, lalabas na sana siya at babatiin ako. Ibig sabihin ba nito ay nasugatan siya? Bahagyang nag-alala ang sumilay sa mga mata ng may balbas na lalaking nasa katanghaliang gulang nang maisip niya ito. Ang grupo ng mga tao ay mga demi-saint ng Jade Bambo City, at pangalawa lamang sila kay Renzo sa lungsod. Karaniwan silang tumutulong sa kanya sa paghawak ng lahat ng gawain sa lungsod kapag siya ay nasa closed-door cultivation. Kumunat ang noo ng lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang. Hindi niya maintindihan kung bakit pumunta si Renzo sa Myriad Worlds. Inisip niya kung pumunta ba ito roon para maghanap ng makakalaban pagkatapos ng kanyang tagumpay. Tutal, ang dalawang sword cultivator na unang nakalusot at naging level 7 supreme powerhouses ay nasa God-defying world. Si Renzo ay isa ring tagapagtatanim ng espada at kinilala bilang pinakamalakas na tagapagtatanim ng espada sa 13 lungsod ng dinastiyang Jin. Likas niyang nilinang ang sword daw. Sa sandaling ito, isa na namang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin. Seventh sister, binabati kita. Hindi ko inaasahan na mauuna ka sa akin at kay Big Brother. Kahit magsanib puwersa pa kami ni Big Brother ngayon, hindi ka namin matatalo. Ang tawa ay parang pag-aari ng isang bata. Gayunpaman, ang figure na lumitaw sa langit sa itaas ng mansyon ng gobernador ng lungsod sa Jade Bambo City ay pag-aari ng isang batang babae na mukhang mga 13 o 14 na taong gulang. Ang kanyang buhok ay tinirinte sa dalawang pigtail. Ang kanyang mga tampok ay pino. Nang lumipad ang batang babae palapit, nakita niya ang may balbas na lalaking nasa katanghaliang gulang, at agad na lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Kuya, mas nauna ka pang dumating kaysa sa akin. Samantala, nang makita ng grupo ng mga demi-saint ang babae, may bahid ng takot na makikita sa kanilang mga mata nang batiin nila ito. Para bang mas takot sila sa kanya kaysa sa lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang. Pagbati, pangalawang gobernador ng lungsod. Pangalawang ate, tumango ang lalaking may balbas at sinabing, walang saysay ang pagpunta natin dito. Ang ikapitong ate ay napunta na sa Myriad Worlds. Pumunta siya sa Myriad Worlds. Tanong ng dalaga na nagtataka, bakit pumunta ang seventh sister sa Myriad Worlds? Matapos makinig sa haka-haka ng may balbas na lalaking nasa katanghaliang gulang, nagliwanag ang mga mata ng dalaga. Napunta ang pangalawang ate sa mundo ng mga sumuway sa Diyos. Iyon ang mundo na may dalawang level 7 supreme powerhouses, tama ba? Pangalawang ate, huwag mong sabihing gusto mo ring pumunta roon. Kilalang kilala naman ng lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang ang dalaga. Hindi naman mahirap para sa kanya na hulaan ang iniisip nito. Hindi na kailangang sabihin, sa kabila ng kanyang hitsura, ang batang babae ay hindi bata. Siya ay sapat na ang edad upang maging ninuno ni Renzo. Gayunpaman, siya ay bata sa puso, at nagmukha siyang isang batang babae. Alam ng lalaking may balbas at nasa katanghaliang gulang na hindi dapat pag-usapan ang edad sa harap ng dalaga. Alam niyang ayaw nito na sinasabihan siyang matanda na. Sa puso niya, dalaga pa rin siya magpakailanman. Sa mundong sumusuway sa Diyos. Natigilan si Alvin nang matanggap niya ang mensahe mula kay Mubay.
Si Renzo mula sa Outer Boundary, nakakagaling lang sa Level 7 Supreme Powerhouse, ay gustong makipag-sparring sa akin at maging master at ikumpara ang ating sword daw. Hindi inaasahan ni Alvin na darating ang kabilang panig ng ganito kaga pagkatapos ng kanyang tagumpay. Bukod dito, nalaman din niya na isa itong tagapagtatanim ng espada. Kung si Alvin ay isa lamang ordinaryong Level 7 Supreme Powerhouse, matutuwa siyang makipag-sparring sa isang taong nasa parehong cultivation realm niya. Tutal, isa itong pagkakataon para matuto at umunlad siya. Gayunpaman, kung makikipag-sparring siya kay Renzo ngayon, para na rin itong pang-aapi sa kanya. Tutal, ang kanyang sword daw ay umakyat na sa ika-8 yugto matapos niyang pag-aralan ang mga alaala ng Void Elder. 4,630. Nadama ni Alvin na malamang na hindi tatanggihan ng kanyang Panginoon ang hamon ng kabilang panig. Di nagtagal, kinumpirma rin ng sumunod na mensahe ni Mubay ang kanyang haka-haka. Pumayag si Berting na makipaglaban kay Renzo, ang bagong Level 7 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary. Inaasahan na ito ni Alvin. Kung naiintindihan ni Renzo ang isa pang daw ng langit at lupa at hindi ang sword daw, may posibilidad na sumagot si Berting. Gayunpaman, dahil naunawaan ni Renzo ang sword daw sa mataas na antas, na nagpapakita na isa siyang henyo sa sword daw, tiyak na matutuwa si Berting na makipaglaban sa isang taong katulad niya. Lord Darfield, dadalhin ko siya sa Solitary Destructive Heaven para makipagkita kay Lord Berting. Iginiit niyang makipag-sparring sa iyo pagkatapos niyang makipag-sparring kay Lord Berting, sabi ni Mubay. Kung matatalo niya ang aking Panginoon, makikipag-sparring ako sa kanya. Kung hindi, mapahiya lang siya kung ipipilit niya ang pakikipag-sparring sa akin, walang pakialam na sabi ni Alvin. Kung maririnig ng iba, kasama na si Renzo, ang mga salita ni Alvin, iisipin nilang mayabang siya. Tutal, lahat sila ay mga Level 7 Supreme Powerhouse, pero sinabi niyang mapapahiya siya kung ipipilit niyang makipag-sparring sa kanya. Gayunpaman, hindi katulad ng iba si Mubay. Kung tutuusin, mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa tunay na lakas ni Alvin. Bukod sa pagkakaroon ng malalim na sword daw, ang limitless daw at mastery daw ni Alvin ay napakalalim din. Hindi tulad ng mga batas, ang 4 na daw ng langit at lupa ay maaaring gamitin ng sabay. Bukod dito, kahit na si Alvin ay isang Level 7 Supreme Powerhouse pa rin, naniniwala siya na si Alvin ay napakalapit sa kaharian ng Level 8 Supreme Powerhouses. Sige, ipapaalam ko sa kanya ang mensahe mo. Kasalukuyang nakikipag-usap si Mubay kay Alvin gamit ang kanyang doppelganger na nasa Divine Offering Land. Iniwan niya ang kanyang doppelganger sa Divine Offering Land para mas madali para sa kanya ang makipag-usap kay Alvin. Tutal, si Alvin na ngayon ang pinakamalakas na tagapagtanggol ng God-defying world. Akala ni Alvin ay tapos na ang usapin. Hindi inaasahan, dumating si Berting, ang kanyang Panginoon, makalipas ang 1 buwan. Guru. Bukod kay Berting, may isa pang dalaga na nakasuot ng mapusyaw na berdeng damit. Hawak niya ang kanyang espadang nakabalot sa kaluban. Ang kanyang ugali ay pambihira, at siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Hindi naging mahirap para kay Alvin na malaman na ang kabilang panig ay si Renzo, ang bagong Level 7 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary. Akala niya ay matagal nang umalis ang babae matapos makipag-sparring sa kanyang amo. Sino ang mag-aakala na hindi lang siya umalis, kundi pumunta pa nga siya para hanapin siya kasama ang kanyang amo. Dahil hindi ito ipinaalam sa kanya ni Mubay, nangangahulugan ito na hindi rin alam ni Mubay ang pagbisitang ito. Munting Alvin, sabi ni Berting, na medyo nahihiya, ito si Renzo, ang gobernador ng lungsod ng Jade Bambo ng 13 lungsod ng dinastiyang Jin sa panlabas na hangganan. Bahagyang naguluhan si Alvin nang makita niya kung gaano kaitigas at kamahiyain ang kanyang Panginoon. Ano ang nangyayari? Mula nang makilala niya ang kanyang Panginoon hanggang ngayon lang niya nakita ang kanyang Panginoon sa ganitong kalagayan. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Alvin kina Berting at Renzo ng ilang sandali bago niya agad napagtanto. Tutal, siya ay ama ng 2 anak at asawa ng 4 na asawa. Mabilis niyang napagtanto na may nangyayari sa kanilang dalawa.
Bukod dito, batay sa walang pakialam na ekspresyon ni Renzo, malinaw na ang pag-ibig ng kanyang Panginoon ay isang panig lamang sa ngayon. Sa anumang kaso, ang babaeng ito ay maaaring maging asawa ng kanyang Panginoon sa hinaharap. Dahil sa kaisipang ito, hindi nang ahas si Alvin ng mayabang. Tumingin siya kay Renzo at nakangiting sinabi, pagbati, Gobernador ng Lungsod Brown. Nakita ko ang mga makalangit na teksto, ngunit hindi ko inaasahan na ang bagong Level 7 Supreme Powerhouse ay isang babae. Binabati kita. Tunay na isang dakilang gawa. Umiling si Renzo nang marinig ang papuri ni Alvin. Nakangiti niyang sinabi, Mr. Darfield, masyado mo akong pinupuri. Hindi kita maihahambing. 2 araw na ang nakalipas, nalaman ko ang tungkol sa iyong tunay na edad mula kay Mr. Feng. Noong kasing edad mo ako, isa pa nga akong napakalakas na tao. Sa Outer Boundary, si Renzo ay itinuturing na isang napakabatang makapangyarihang nilalang. Halos kaedad niya si Bert Ing. Dahil dito, sikat siya sa mga santo sa Outer Boundary. Nabigla siya nang malaman niya ang tunay na edad ni Alvin mula kay Bert Ing. Lahat ng ito ay dahil sa gabay ng aking Panginoon, sabi ni Alvin habang nakangiti. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang Panginoon ng may kahulugan habang sinasabi sa pamamagitan ng voice transmission, Master, dapat mo siyang gawin kung gusto mo siya. Ngayon lang kita nakitang ganito ka-iya. Hindi inaasahan ni Bert Ing na makikita ni Alvin ang kanyang tunay na pagkatao, at natural lamang na medyo nahihiya siya. Sumagot siya ng nakangiti, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin sa gusto ko siya? Patuloy na nanunukso si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, Guro, ayaw mo ba talaga sa kanya? Kung ayaw mo sa kanya, baka habulin ko siya. Tutal, mahusay siya sa lahat ng aspeto. Makapangyarihan din siya. Matutuwa ako kung mapapangasawa ko siya. Bukod dito, mapapabuti rin ang kasal na ito ang pangkalahatang lakas ng mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Pagkatapos magsalita ni Alvin, naramdaman niya ang nakamamatay na aura mula sa kanyang Panginoon. Tumawa siya at sinabing, nagbibiro lang ako. Dahil dito, kinumpirma rin ni Alvin na may gusto ang kanyang Panginoon kay Renzo. Sa sandaling ito, tiningnan ni Renzo si Bert Ing nang may paghanga sa kanyang magagandang kayumangging mga mata habang sinasabi, napakalakas talaga ni Mr. Feng. Nang makipaglaban ako sa kanya, mabilis akong nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Kung hindi siya nagpakita ng awa, mabilis sana akong natalo. Nakangiting sabi ni Alvin, nako, Gobernador ng Lungsod Brown, sa tingin ko kayo ng aking Panginoon ay nakatadhana para sa isa't isa. Nagtataka si Renzo na tumingin kay Alvin, iniisip kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi ni Alvin, tulad ng alam nating lahat, ang aking Panginoon ang unang Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng Historical Gap. Siya rin ang unang lalaking Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng Historical Gap. Para sa iyo, Gobernador ng Lungsod Brown, ikaw ang unang babaeng Level 7 Supreme Powerhouse pagkatapos ng Historical Gap. Parang nakatadhana na kayo para sa isa't isa. Gobernador ng Lungsod Brown, kung single ka pa rin, gusto kong irekomenda ang aking Panginoon. Hindi pa siya nag-aasawa, at hindi pa siya nagkaroon ng anumang relasyon. Hindi nagpaligoy-ligoy si Alvin at sinamantala ang pagkakataon para makuha ang loob niya. Sa totoo lang, tinutulungan niya ang kanyang Panginoon na makuha ang loob niya. 4,631. Sulit na tanggapin siya bilang isang disipulo. Nang si Renzo, isang babae at nangungunang henyo sa Outer Boundary, ay naging isang santo sa murang edad, ikinagulat niya ang lahat. Noong panahong iyon, siya ang pinakabatang santo sa kasaysayan ng Outer Boundary. Dati, ang mga may hawak ng record ay pawang mga lalaki. Hindi lamang niya sinira ang kanilang mga record, kundi siya rin ang unang babaeng nakagawa nito. Dahil sa mga kadahilanang ito, siya ay naging sikat sa Outer Boundary. Maraming babaeng cultivator sa Outer Boundary ang itinuring si Renzo bilang kanilang idolo. Sa kanila, marami sa kanila ay mula sa Myriad World bago lumipat sa Outer Boundary, tulad ni Melissa. Ang panganay na senior sister ni Alvin mula sa paksayo ng Inner Palace ng Myriad Laws Academy. Dati,
Noong nakikipag-usap si Alvin kay Melissa, narinig din niya na binabanggit si Renzo, at sinabi pa nito na gusto niya maging katulad ni Renzo. Noong panahong iyon, sadyang itinago ni Melissa ang katotohanang si Renzo ay isang babae mula sa Alvin kaya inakala niyang isa itong lalaking tagapagsaka. Inakala niyang iniidolo ng kanyang nakatatandang kapatid ang kabilang panig dahil lamang sa ang kabilang panig ay may pambihirang talento. Kalaunan lamang niya napagtanto na si Renzo ay isang babae. Si Renzo ay lubos na nakatuon sa paglilinang kaya wala siyang oras para sa ibang mga bagay tulad ng kasal. Habang lumalakas siya, maraming tao ang bumanggit sa kanya tungkol sa kasal, ngunit hindi niya ito sineryoso. Bukod pa rito, mahirap para sa kanya na makahanap ng lalaking kasing edad niya na kasing lakas niya, lalo na ang makahanap ng lalaking mas malakas kaysa sa kanya. Natural lang na wala siyang interes sa mga lalaking mas mababa sa kanya. Dahil dito, single pa rin siya hanggang ngayon. Sa katunayan, ang buhay niya ay halos kapareho ng kay Berting. Inialay din niya ang kanyang sarili sa sword daw at sa pagpapalakas ng kanyang loob. Dahil dito, siya ay walang asawa. Dahil din sa kanyang kawalan ng karanasan kaya hindi niya alam kung paano ipahayag ang kanyang nararamdaman kay Renzo. Wala ring karanasan si Renzo sa bagay na ito. Kahit halata na may gusto sa kanya si Berting, hindi niya ito napansin. Inisip niya na lang na kaibigan ang Trato sa kanya ni Berting hanggang sa tinanong siya ni Alvin kung single pa siya at inirekomenda si Berting. Pagkatapos noon, naalala niya kung gaano ka pala kaibigan si Berting at hindi niya maiwasang mamula. Kasabay nito, napahiya si Berting. Hindi niya naasahan na magiging ganito kaprangka si Alvin. Hindi niya maiwasang titigan si Alvin bago ito nagpaliwanag, Miss Brown, siya, nagbibiro lang siya sa iyo. Tumango si Renzo at huminga ng malalim para kumalma bago tumingin kay Alvin at seryosong sinabi, Mr. Darfield, pumunta ako rito kasama si Mr. Feng para makipaglaban sa iyo. Narinig kong sinabi ni Mr. Feng na mas malakas ka raw sa kanya. Gusto ko talagang makita ito mismo. Ngumiti si Alvin at sinabing, wala akong pakialam kung makipag-sparring ako sa iyo. Gayunpaman, hindi ako masyadong determinado dahil wala namang premyo o benepisyo rito. Maliit na Alvin. Kumunat ang noo ni Berting. Hindi niya inaasahan na pahihirapan ni Alvin si Renzo. Tutal, alam naman ni Alvin na gusto niya si Renzo. Bakit niya ganoon tretuhin ang magiging asawa ng kanyang amo? Bahagyang kumunat ang noo ni Renzo, ngunit nagtanong pa rin siya, kung gayon, anong klaseng premyo ang gusto mo? Nagkunwaring nag-isip sandali si Alvin. Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, mahinahon niyang sinabi, paano kung ganito? Dahil ang pinakamalakas mong daw ay ang sword daw, maglalaban tayo gamit ang sword daw. Aatake tayo ng buong lakas, at kung mapipigilan mo ang tatlo sa aking mga atake, panalo ka. Kung hindi, talo ka. Bahagyang napataas ang kilay ni Berting nang marinig ito. Kasabay nito, makikita ang bahid ng galit sa mukha ni Renzo. Tutal, isa rin siyang level 7 Supreme Powerhouse tulad ni Alvin. Pakiramdam niya ay minamaliit siya nito nang iminungkahi nitong tukuyin ang resulta ng laban gamit lamang ang tatlong atake. Sige, sagot ni Renzo. Mas malamig na ang boses niya kaysa dati. Gusto niya talagang makita kung gaano ito kalakas. Sa kanyang palagay, kahit na ayon kay Berting, wala siyang laban kay Alvin, hindi maaaring maging ganoon kalaki ang agwat sa kanilang lakas. Imposibleng matalo siya nito sa pamamagitan lamang ng tatlong suntok. Maya-maya, nagtanong ulit siya, anong premyo ang gusto mo? At kung manalo ako, ano ang mapapala ko? Ngumiti si Alvin at sinabing, kung mananalo ka, may utang ako sa iyo. Gagawin ko ang anumang hilingin mo basta't hindi ito lumalabag sa aking mga prinsipyo at nasa loob ng aking kakayahan. Nagningning ang mga mata ni Renzo nang marinig ito. Isa nga itong mahalagang premyo. Nang marinig ito, tumingin si Renzo kay Berting, iniisip kung ideya ba iyon ng huli. Ano sa tingin mo? Tanong ni Alvin. Habang mainit pa ang bakal, patuloy niya itong inudyukan, Miss Brown, huwag mong sabihing hindi ka sigurado na mapipigilan mo ako sa tatlong hampas.
Sino ang mag-aakala kung hindi mamasamain ni Renzo ang pananatili sa solitary destructive heaven, o kung epektibo ang mga mapanghamong salita ni Alvin? Sa huli, tumango siya at sinabing, sige, sumasang-ayon ako. 4,632. Sina Alvin at ang dalawa pa ay dumaan sa spatial barrier at nilisan ang God-defying world. Hindi nagtagal ay tagpuan nila ang isang maliit at inabandonang kaharian. Dati itong isang mundo, ngunit naubos na ang enerhiya nito. Ang kaharian ay tigang, wala nang lahat ng nabubuhay na bagay ngayon. Ang tatlo ay nakalutang sa kalangitan sa ibabaw ng mga guho ng isang lungsod. Ang mga gusali ay sira-sira, at ibang-iba ang mga ito sa nakita ni Alvin noon. Mayroon silang kakaibang ganda. Nakakalungkot na ang mga ito ay bumagsak at ang kanilang dating kaluwalhatian ay matagal nang nakalimutan. Kasabay nito, patuloy na lumitaw ang mga bitek sa paligid ng tatlo bago sila tuluyang gumaling. Paulit-ulit na naulit ang siklong ito. Ito ay dahil sa kakulangan ng enerhiya sa mundo sa kaharian na ito. Ang enerhiya ng mundo ay malalim na nakaugnay sa isang mundo. Ang pagkawala ng enerhiya ng mundo ay nangangahulugan na ang isang mundo ay mawawala ng sigla at ang mundo ay babagsak sa mga guho. Dahil din dito kung bakit maraming makapangyarihang mundo ang sumire sa mas maliliit na mundo upang sakupin ang kanilang enerhiya ng mundo. Ang tatlong mundo sa itaas at ang 18 gitnang mundo, kabilang ang Diyos na mundo na sumusuway, ay mga sinaunang mundo. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat ay naubos na nila ang kanilang enerhiya sa mundo ngayon. Gayunpaman, salamat sa kani-kanilang mga powerhouse, nagawa nilang salakayin ang mas maliliit na mundo at kinuha ang kanilang enerhiya sa mundo, na tiniyak ang kanilang kaligtasan. Ito ang survival of the fittest. Ganito rin para sa mga cultivator at sa mga mundo. Kumilos ka na, malamig na sabi ni Renzo. Tuwid ang kanyang likod, at mahigpit na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang espada. Maya-maya, isang malakas na bugzo ng enerhiya ang lumabas. Sa sandaling ito, para siyang isang espada, nakatayo ng mataas at mayabang. Kasabay nito, nanood si Berting mula sa malayo. Pinalawak niya ang kanyang banal na kamalayan sa kanyang paligid, nagbabantay laban sa mga maaaring maglunsad ng palihim na pag-atake sa kanila. Para maging tumpak, nagbabantay siya laban kay Homer. Tutal, ang isang labanan sa pagitan ng dalawang level 7 supreme powerhouses ay tiyak na magdudulot ng isang kakila-kilabot na kaguluhan na siyang aakit sa atensyon ng lahat. Sino ang mag-aakala kung pupunta rito si Homer para tingnan ito? Sa oras na iyon, kung makikita ni Homer si Alvin, hindi imposibleng maglunsad siya ng isang palihim na pag-atake. Gamit ang kanyang banal na kamalayan, madaling mapipigilan ni Berting si Homer at mapipigilan ang huli sa pagtakas kung sakaling magpakita ito. Tungkol naman sa laban sa pagitan ng kanyang disipulo at ng babaeng gusto niya, wala siyang pag-aalinlangan sa magiging resulta. Tutal, kung gagawin ng kanyang disipulo ang lahat para madisiplina siya, alam niyang kayang-kaya siyang madisiplina ng kanyang disipulo sa isang suntok lamang. Nang harapin si Renzo na may seryosong ekspresyon sa kanyang magandang mukha, sumagot si Alvin, sige. Humikab si Alvin habang tamad niyang itinaas ang kanyang kamay at pinagpitik ang kanyang mga daliri. Sus! Sus Mariosep! Sa isang kisap mata lamang, isang nakakatakot na sinag ng espada na hindi kapansin-pansin ang laki ang lumitaw. Gayunpaman, hindi nagtagal at naging isang malaking sinag ng espada ito. Tumalbog ito patungo kay Renzo, na tila hahatiin ang langit sa dalawa. Nag-iwan ito ng hindi mabilang na mga puwang sa espasyo habang lumilipad ito patungo sa target nito. Kasabay nito, makikita rin ang malabong mga ilusyon. Ang mga ilusyong ito ay isang pasibong epekto mula sa batas ng kalawakan ni Alvin na sumasalamin sa mga piraso ng nakapalibot na mundo. Ugong. Gumalaw si Renzo at hinampas ang kanyang espada sa sandaling ito. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Kasunod nito, hindi mabilang na sinag ng espada ang lumabas na parang bagyo, at tila nakatayo siya sa gitna ng bagyo. Sa kabila ng malakas na hangin, nanatiling tuwid ang kanyang katawan, at maging ang kanyang mga damit ay hindi gumagalaw. Nang magbanggaan ang dalawang suntok, sandaling natahimik ang lahat bago sumabog ang isang nakakatakot na alon ng enerhiya at kumalat sa lahat ng direksyon.
Kasabay noon, winasak ng aftershock ang lahat ng bagay sa kaharian. Kahit ang kaunting natira sa enerhiya ng mundo ay naubos ng subukang protektahan ang kaharian. Ang pangalawang atake ay bahagyang mas malakas lamang kaysa sa unang atake. Tulad ng una, pinigilan ni Renzo ang pangalawang atake. Sa pagkakataong ito, hindi maiwasan ni Renzo na makaramdam ng bahagyang pagkadismaya. Sandali siyang napaisip, niloko ba ako ni Mr. Berting? Hindi ba't sinabi niya mas malakas ang disipulo niya kaysa sa kanya? Kung alam lang ni Berting ang iniisip niya, malamang ay madiraman niya na siya ay nagkamali. Tutal, hindi naman ginamit ni Alvin ang kanyang limitless daw at mastery daw. Alam niyang nagpipigil si Alvin at kikilos lamang siya sa huli. Plano niyang talunin ang babae sa isang suntok lang para wala na itong magawa kundi pa rin ang pangako nito. Samantala, nang si Alvin ay sumugod sa pangalawang pagkakataon, maraming mga powerhouse mula sa Myriad Worlds ang lumapit dahil sa kuryosidad. Gayunpaman, bago pa sila makalapit, binalaan sila ni Berting. Sa lahat, ako si Berting mula sa God-defying world. Ang aking disipulo at si Miss Renzo mula sa Outer Boundary ay maglalaban dito. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang pinsala at hindi pagkakaunawaan, mangyaring manatili kayo sa likod. Kasama ng mensahe, nararamdaman din nila ang mapang-ipong banal na kamalayan ni Berting. Dahil dito, tanging pag-address na lamang ang kanilang magagawa. Hindi nakakapagtaka na ganito kalaki ang kaguluhan. Lumalabas na si Alvin mula sa God-defying world ay nakikipaglaban kay Renzo, ang bagong level 7 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary. Nakakatakot ito. Dalawang level 7 Supreme Powerhouse ang naglalaban habang ang isa naman ay nagbabantay. Sayang naman at hindi tayo pinapayagan ni Lord Berting na manood. Kung mapapanood lang natin sila, baka mas gumanda pa ang ating cultivation. Nabalitaan ko na ang bagong level 7 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary ay isa ring sword cultivator tulad ni na Lord Berting at Lord Darfield. Kasabay nito, si Homer, numalis sa Sunbright World at nagtago, ay nakatanggap ng balita, at agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Umalis na sina Alvin at Berting sa mundo ng pagsuway sa Diyos. 4,633. Pumunta si Homer sa mundong sumusuway sa Diyos. Ito ang magandang pagkakataon para pumunta ako sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos. Karamihan sa mga taong pinapahalagahan ni Alvin ay nasa angkan ng reeds ng lupang handog ng banal na lupa. Nagliwanag ang mga mata ni Homer. Hindi niya maaaring palampasin ang isang magandang pagkakataon para maghiganti. Hindi lamang umalis si Alvin sa mundo ng mga Diyos na sumusubok, kundi maging si Berting ay umalis na rin sa mundo ng mga Diyos na sumusubok. Hindi siya sigurado tungkol kay Berting, ngunit sigurado siyang si Alvin mismo, hindi ang kanyang doppelganger, ang umalis sa mundo ng mga Diyos na sumusubok upang makipaglaban kay Renzo, ang bagong level 7 Supreme Powerhouse mula sa Outer Boundary. Ang angkan ng reed sa lupain ng banal na alay. Huminga ng malalim si Homer para kumalma. Ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon ay tiyak na nasa angkan ng reeds ng God-defying world. Ang kanyang doppelganger ay napakalakas na kahit ang pinakamalakas kong doppelganger ay walang kapantay sa kanya. Dati, sa Primordial World, ang doppelganger ni Alvin mula sa batas ng panahon ay madaling sumire sa pinakamalakas na doppelganger ni Homer. Sa panahong iyon din niya napagtanto ang kahijitin ng 4 na kataas-taasang batas. Dahil din sa engkwentrong iyon kung kaya't nagsimula siyang magtuon sa batas ng kamatayan, isa sa 4 na kataas-taasang batas. Kung mauunawaan niya ang batas ng kamatayan hanggang sa perpektong anyo, ang doppelganger nito ay makakapantay sa kay Alvin dahil ang batas ng panahon ay naunawaan lamang ni Alvin hanggang sa perpektong anyo. Kailangan kong umalis ng mabilis. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang kikilos. Hindi ko ipapadala ang aking doppelganger, naisip ni Homer sa sarili. May bahid ng kabaliwan na sumilay sa kanyang mga mata habang patuloy niyang iniisip, Alvin, kumilos ka laban sa aking sekta at pinatay ang World Supreme Powerhouse ng sekta. Papanagutin kita sa mga kahihinatnan ng hindi pagpansin sa akin. Malupit at makasarili si Homer. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon kaysa sa buhay ng iba.
Kumakalat ang mga chismis sa Sunbright World tungkol sa kung paano siya minamaliit ni Alvin at ito ang dahilan kung bakit nang-ahas si Alvin na gumawa ng hakbang laban sa kanyang sekta. Hindi lang iyon, mayroon ding mga chismis tungkol sa kanya na masyadong takot na maghiganti kay Alvin kahit na isa rin siyang level 7 Supreme Powerhouse. Hindi nakakagulat nang marinig ni Homer ang mga chismis, nagalit siya. Pinatay pa niya ang marami sa mga nagkalat ng chismis. Sa katunayan, hindi siya magdadalawang isip na maghiganti kay Alvin kung hindi lang dahil kina Henry ng Outer Boundary at Bert Ing, ang amo ni Alvin. Pareho rin silang mga level 7 Supreme Powerhouses. Swoosh! Pinunit ni Homer ang isang butas sa spatial barrier nang hindi nag-aksaya ng oras. Plano niyang pumunta sa angkan ng reeds ng Divine Offering Land at magsimula ng isang massacre doon. Samantala, malapit nang ilunsad ni Alvin ang kanyang ikatlong espada kay Renzo. Bago ito gawin, ipinaalala niya, Binibining Brown, sinusubukan ko lang ang iyong kakayahan kanina. Gagamitin ko na ang aking buong lakas ngayon. Maging handa ka, at huwag mag-atubiling. Huwag mong sisihin ang iyong kapabayaan kung matalo ka sa pastahan. Sige, sagot ni Renzo, habang nagiging mapagmatsyag. Bagamat madali para sa kanya na harapin ang dalawang suntok kanina, alam niyang hindi niya ito maaaring maliitin. Bukod dito, sinasabi sa kanya ng kanyang kutob na huwag baliwalain ang naunang babala ni Bert Ing. Swoosh! Isang alon ng nakakatakot na enerhiya ang sumabog nang gumawa si Alvin ng kanyang ikatlong galaw. Nagsimulang mag-alab ang hangin, sinira ang lahat ng kasunod nito. Ang nakasisilaw na sinag ng espada na lumabas ay kumislap ng maliwanag. Hindi nagpigil si Alvin at ipinakita ang kanyang sword daw sa ikawalong yugto. Kanina, ipinakita lamang niya ang sword daw sa ikapitong yugto. Hindi niya ginamit ang kanyang mastery daw o ang limitless daw dahil sa tingin niya ay hindi ito kinakailangan. Plano lamang niyang gamitin ang kanyang sword daw upang kilalanin ng magiging asawa ng kanyang amo ang kanyang kakayahan bilang isang tagapagtatanim ng espada. Ang ikawalong yugto ng sword daw. Bulalas ni Renzo sa loob-loob. Pinaghihinalaan niya na nagpigil si Alvin kanina, ngunit hinulaan niya na ang kanyang sword daw ay malapit lamang sa ikawalong yugto. Kaya naman, gulat na gulat siya ngayon. Maging si Bert Ing ay nagulat. Akala niya ay gagamitin din ni Alvin ang limitless daw at ang mastery daw para talunin ang babaeng gusto niya. Hindi niya alam na nalampasan na siya ni Alvin at naunawaan na ang sword daw hanggang sa ikawalong yugto. Dati, nalampasan na siya ni Alvin sa lahat ng aspeto maliban sa sword daw. Dahil dito, naging komplikado ang kanyang damdamin ngayong napagtanto niyang nalampasan na rin siya ni Alvin sa sword daw. Swoosh! Hindi natakot si Renzo kahit na naunawaan na ni Alvin ang sword daw hanggang sa ikawalong yugto. Naisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang masubukan ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang sword daw sa ikapitong yugto at ng sword daw ni Alvin sa ikawalong yugto. Bukod dito, maaaring ma-inspire siya ng sword daw nito. Inilapat ni Alvin ang kanyang batas ng kalawakan kasama ang kanyang sword daw habang si Renzo naman ang batas ng buhay, na siyang pinakamalakas niyang batas. Ang sinag ng espada ni Renzo ay sumilay sa kalangitan, kumikinang sa enerhiya mula sa batas ng buhay. Hindi tulad ng dalawang naunang suntok, madaling nadurodge ng sinag ng espada ni Alvin ang kay Renzo sa pagkakataong ito. Hindi man lang naubos ang enerhiya nito matapos durugin ang kanyang sinag ng espada. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin na si Renzo ay nalilito at tila hindi napansin ang sinag ng espada nito na lumilipad patungo sa kanya. Nangakmang kikilos na sana siya, na magitan si Bert Ing. Swoosh! Isang sinag ng espada na may batas ng oras ang lumabas, dahilan para huminto ang oras sa paligid. Lahat, pati na ang sinag ng espada ni Alvin, ay natigilan. Mabilis na kumilos si Bert Ing at pinrotektahan si Renzo. Anong nangyayari? Nagkaroon ba siya ng epiphany? Tanong ni Bert Ing sa loob-loob niya matapos niyang iligtas si Renzo. Matapos kumpirmahin ang kanyang haka-haka, halos hindi siya makapagsalita. Ganon na ba kalaki ang tiwala niya kay Renzo at kay Alvin hanggang sa puntong ipinagkatiwala niya sa kanila ang kanyang buhay. Nang akmang susuriin ni Alvin si Renzo, bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Homer!
Natuklasan ni Alvin ang presensya ni Homer pagkatapak pa lang ni Homer sa lupain ng banal na alay, na ngayon ay bahagi na ng kanyang maliit na mundo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.